Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sa ika-16 mga kababayan na araw ng impeachment trial laban kay Sara Duterte, tuluyan na pong nahubaran yung modus. Anong modus niya, Mr. Maravillas? Yung modus ng Office of the Vice President. Matapos mga kababayan na umamin yung mismong special disbursing officer si Gina Acosta na bulag niyang isinuko po yung confidential funds. Kay Colonel Raymond Dante Lachica, yung commander po ng BPS-PG ni Sara Duterte. Dahil daw po sa personal na utos ni Sara. O, di ba? Booking na booking mga kababayan na talagang yung author ng lahat ng ito, si Sara. Inilaglag mga kababayan ng tuluyan ni Gina Acosta. Tinuro na. O, di ba? Umiiwas pa sana. Na-corner po ni Atty. Ligutan. Malinaw po na na-establish. At ito'y malinaw na labag. Labag sa batas. Ang nagsilbi mga kababayan na bagman, si Colonel Lachica mismo. Upang itago ang bakas ng pundong nalustay. O, di ba? Nalustay mga kababayan sa loob lang ng ilang araw, 11 days. Kinonfirma mismo mga kababayan ni Gina Acosta na nagsilbing hostile witness po ng prosecution. Ang sabi ni Gina Acosta, 4 na bag binitbit ang 4 na dambuhalang bag na naglalaman po ng 125 million pesos in cold cash noong December 2022 mga kababayan. At sa kabuuan po, umabot ito sa 500 million. Kasi 2022, 125 million. But in 2023, umabot na sa 500 million. Ang diretsong nasa pasakamay ni Colonel Lachica. Sino po nag-utos? Si Sara Duterte, mga kababayan. So, lumabas mga kababayan at nabisto na ang pangalan po ni Colonel Lachica ay hindi lumitaw sa kahit anong financial plan, accomplishment report o opisyal na dokumentong isinumite sa Commission on Audit. Siya yung po ang lumabas na gumastos at nag-liquidate sa field. Pero po, multo yung kanyang pangalan sa resibo. You see? So ang circus na to mga kababayan yung naging dahilan kung bakit naglabas yung COA, yung Commission on Audit ng Notice of Disallowance para sa 73.28 million pesos dahil sa mga peke po na acknowledgement receipts o ARs at saka mga multong pangalan na hindi po tugma sa records ng PSA. Walang records ng birth certificate, walang marriage certificate records, walang death certificate, puro multo. Ngayon, yung tanong, bakit po si Colonel Lachica ang piniling bagman? Ito mga kababayan ang strategy ng deniability. Di ba? So bakit magpapalusot mga kababayan si Sara ng milyong cash sa isang militar imbes mga kababayan sa kanyang disbursing officer na si Gina Acosta? Dahil po ang isang sundalo ay sanay sa obey first before you complain. Yan ang training po ng isang military. Kaya kahit si Digong po, karamihan sa kanyang mga cabinet secretaries, puro mga militar. Ex-military. Walang tanong-tanong. Sanay sila sa ganon, walang tanong-tanong. You have to obey first before ka na magreklamo. So, si Lachica ang pinaka-epektibong tulay upang maging isang bagman. Tagakuha ng milyon-milyong cash sa bangko, taga-bitbit. Mga kababayan,
sa mga sasakyan at tagapamahagi sa kung sinong multo ng walang opisyal na bakas at audit. Walang opisyal na bakas ng audit. So sa gobyerno kasi mga kababayan, ang SDO, si Acosta, ang isa sa may pananagutan sa pondo. Sa pag-utos mga kababayan ni Sara, na ibigay ang pera kay La Chica, pinutol nila ang legal na kadena ng pananagutan, breaking the chain of accountability. So ang SDO ay naging tagapirma na lang po, abang si La Chica ang lumabas mga kababayan, ang naging hari ng pondo sa dilim. Ngayon, ano yung naging operasyon dito? Lumabas din mga kababayan sa mga naunang pagdinig na ang estilo po ng paglilipat ng pera ng grupo ng mga bodyguards ni Sara ay parang eksena sa pelikulang sindikato. Magkakarga po ng pundo sa mga gobyernong sasakyan, itatakbo sa kung saan-saang sulok gaya ng Quezon City o Laguna at iiwan ng susi sa kung saan para kunin ng kung sino. Ito'y base sa naging affidavit po ni Ramil Madriaga. Remember? Kaya si Ramil po, Madriaga, finailan uli ng pangalawang perjury. Pinailan mga kababayan ng kasong perjury, pangalawang kaso ni Sara Duterte kahapon. So ngayon, pag-usapan natin yung mukha ng bagman. So ito ang kaulugan ng bagman sa kanto mga kababayan. Siya yung utak, hindi siya ang boss. Siya ang taga-deliver, taga-tago at taga-linis ng dumi. So lumalabas mga kababayan sa hearing kahapon na si Colonel La Chica ang mukha at kamay na nagmaniobra sa confidential funds ni Sara Duterte na nawawala sa bulsa ng taong bayan. So lumabas mga kababayan na ito ay tahasang pag-violate po sa Presidential Decree 1445 at saka sa Joint Circular po. Ito ay isang illegal delegation ng duties. So ayon kasi po mga kababayan sa Presidential Decree number 1445 o itong Government Auditing Code of the Philippines, ang mga special disbursing offices po lamang ang may legal na kapangyarihan at banded capacity po siya na humawak at mag-disburse ng pondo ng bayan. So, ang pag-utos po ni Sara na ilipat ang 500 million pesos kay Colonel La Chica ay isang tahasang illegal na delegation po ng tungkulin at malinaw na paglabag sa batas. Violation din siya mga kababayan ng Joint Circular 1015-01 tulad ng nabanggit kahapon sa impeachment trial. Labag sa mismong patakaran ng confidential funds ang ginawa mga kababayan ng Office of the Vice President. Ang circular ay nag-aatas ng SDO ang direktang magbabayad sa mga beneficiaries. Hindi ito nangyari, mga kababayan. Iba yung nangyari. Walang probisyon, mga kababayan, sa batas na nagpapaintulot sa isang security commander po, tulad ni Colonel La Chica, na maging middleman o tagapamahagi po ng confidential funds. So ito po ay isang plunder in malversation liability. Dahil si Colonel La Chica po ang aktual na humawak, nag-implementa at saka nagwaldas lumabas mga kababayan ng 500 million na pondo ng bayan nang walang lehitimong dokumentasyon at PSA verified na mga tumanggap. Pasok ito po sa kasong plunder under Republic Act 7080 at saka po malversation of public funds. So ito po mga kababayan na pag-amin ng SDO ay formal na pako sa krus laban mismo kay Sara Duterte at sa kanyang bagman na si Colonel La Chica. This time,
wala pang development kung itong si Colonel Lachica po, saka si Colonel Nolasco yung isa pang nabanggit, mga kababayan, ay isusubpena, ipapasubpena ng prosecution para maging hostile witness tulad po ni Gina Acosta, para ma-establish, mga kababayan, kung saan diniliber, saan pinagdadala, mga kababayan, yung limpak-limpak na salapi, mga kababayan. So, mula, mga kababayan, sa pagiging security chief, naging bagman ni Sara Duterte itong si Colonel Lachica. Yan ang lumalabas sa nangyaring impeachment trial kahapon. So, yung confidential funds, mga kababayan, lalong nabigyan na ng linaw kahapon sa impeachment trial. Bukas yung cross-examination ay isasalang uli yata itong si Gina Acosta. Abangan po natin, mga kababayan, ang susunod na kabanata.